3 hanggang sa 18. Yun nga lang, hanggang 13 lang yung binasa niya. So, anyway, basahin na lang ninyo, okay? So, but, I would like to focus on the, doon sa verse 16 hanggang sa 18. So, I just want to read, ituloy ko na basahin. Doon sa 16 hanggang sa 18, sabi niya dito, mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Verse 18, hanggat maaari, mabuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Shall we stand and tayo manalangin saglit? Hallelujah, Jesus, madaydayo kung may tantanong ka, Apo, iti dito nga aldaw, Lord, adtoy Apo, Dios nga naibasa dagiti sasaom, O God, ket Lord, dawatan mi ka di Apo, iti dito nga gundaway, O Dios, nga bendisyonam, dagiti nga sasaom, O God, Lord, anointaram, O Dios, dagiti nga sasaom, Apo, Dios, tapno iti kasta, adda ka di Apo nga agbalin, O Dios, nga mangted, iti instructions, mangted, Apo, Dios, iti direction, Apo, kada kami, kas anak mo, Apo, Dios, nga adda nga agbibiyag iti daytoy rabaw iti daga, O God. Ket Lord, dawata ka di Apo Dios, iti Santo Espiritu nga isu iti agtignay, isu iti mangusap sa puso ng bawat isa sa amin sa araw na ito, Panginoon. Lord, alam mo, O Diyos, ang kalagayan ng bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. But Lord, we ask, Panginoon, that you would give us, that you would open our heart, Panginoon, that we would be able to accept, O God, kung ano yung mensahe mo sa amin, O God. And Lord, help us, Panginoon, to accept kung ano po yung nais mong ituro sa amin sa araw na ito, O God. That Lord, andun pa rin yung joy, Panginoon, as we hear your word, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, here I am, O God, once again. Lord, asking for your double portion of anointing, Panginoon, that I would be able to deliver your word according to your will, O God. Lord, put your words upon my mouth, Panginoon, that Lord, only your words ang siyang lalabas sa aking mga bibig, Panginoon. Lord, anoint my lips, O God, in the mighty name of Jesus, and even this mga kapatirang ito, Panginoon. Lord, open their hearts, O God. Open their ears, Panginoon. And Lord, bigyan mo kami ng presence of mind, O God. Lord, ganun din, Panginoon, the spirit of understanding, O God, that we would be able to understand kung ano po yung mensahe mo, kung ano yung nais mong, kaya't mo nga ipasagupsup kada kami, iti dito nga aldaw, O Diyos. Lord, maraming salamat, and we give you all the glory, honor, and adoration in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so, iti mensahe o no iti topic tayo iti dito nga aldaw kung iso di jay pinaulwak iti kuna na the transforming power of harmonious living. Okay? The transforming power of harmonious living. Okay, so as our introduction, datayo kas may sangan agkunkuna nga namati to live in harmony in Christian life is a fundamental principle, okay? Na this is emphasizing yung unity, yung love, and yung mutual respect sa ating kalagitnaan. Amen? And it encourages us to put aside yung kung ano man yung mga differences natin and let us work together towards a common spiritual goal. Amen. Na this harmony is not merely an absence of conflict but an active pursuit of peace and understanding. Na it reflect na jingay ko ag-reflect kada tayo DJ panursuro ni Apo Dios. Amen? Iso nga, iti topic tayo, pinaulwak iti the transforming power of harmonious living. Kat naulitan tayo nga basaan, EJ Romans 12 verses 16 to 18, kunana iti English, live in harmony with each other.
Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. And please, don't assume you know everything. Okay? In verse 18, kunana, never pay back evil more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Verse 18, do all that you can to live in peace with everyone. Amen. So, nagbibigay ng makapangyarihang panawagan sa mga Kristiyano na mamuhay ng may pagkakaisa sa isa't isa. Okay? So, dito'y talata o isa itong talata na hinahamon tayong ipakita ang pagpapakumbaba, okay? Paunlarin ang pagkakaisa at itaguyod ang kapayapaan sa lahat ng ating pakikisalamuha sa mga tao. Okay? So this verse focuses on practical Christian ethics. Okay? Na pinaalalahanan ang mga mananampalataya na palakasin natin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at ang pag-iwas sa pag-aaway-away. Although hindi naman tayo nag-aaway-away dito, di ba? So, yung sinabi niya doon sa verse 18 na iwasan din natin na maghiganti. Okay? Kung may mga nakasakit man sa atin, let God, we just entrust to God and He will be the one to fight. Di ba? Yan naman yung pangako niya sa atin na ayaw niya na tayong maghiganti but idulog lamang natin sa Panginoon because He will be the one to fight for us and siya na ang bahalang magparusa sa mga tao na gumawa sa atin ng masama. Amen? And we must actively pursue peace with everyone. So bilang mga nagsasabing mananampalataya sa Diyos, ito ang nais ng Panginoon sa atin, to live with peace to everyone. So tayo bilang mga anak ng Diyos, we must pursue peace with everyone. So hinahamon nito ang mga mananampalataya na mumuhay tayo sa paraang katulad ni Kristo. Okay? Na nagtataguyod ng pagkakaisa at nagpapakita ng biyaya sa iba kahit sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay. And today, I want to give you 3 points. Na una, sabi niya dito, strive to live in profound harmony with one another. Strive to live in profound harmony with one another. Sabi niya, pagsikapan nating mabuhay sa mas malalim na pagkakaisa. Okay? Dahil kung mababaw lamang yung relationship o yung pagkakaisa natin, madali na mabuwag yan. Pero kung malalim ang ating samahan, pinalalim ng sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay kapag malalim yung pagkakaisa natin o yung samahan natin, hindi yan madaling mabubuhay. Amen? That is why we must strive to live in profound harmony with one another. In verse 16, kunana ditoy, live in harmony with each other. So why should Christian live in harmony? The Bible gives us many reasons and instructions on this. Una, kung bakit ang Kristiyano ay kailangang mabuhay in harmony is it's a direct command from God. Amen? Doon sa Romans 12:18 o doon sa verse 17, sabi niya, live in harmony with each other. At sa verse 18, sabi niya, if it is possible, as much as depends on you. Okay, so, nakadepende pala sa atin. Amen? So, as much as possible, sabi niya, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. So, this is not a suggestion, mga kapatid. Okay? This is not a suggestion, it is an instruction to pursue peace and harmony actively. Amen? As believers, we are called to reflect God's character because He is a God of peace
not a God of confusion. Okay? So, when we live in harmony, we testify His nature. So, no agbyag tayo nga, di ngayon, mayat iti panagkakadwa tayo, kat agbalin nga may isa nga testimonyo, kadagiti, makakita kada tayo. Amen? That is why we must strive to live in harmony. Okay? So, pangalawa sabi niya, letter B, sabi niya, living in harmony is a powerful witness to the world. Amen. So, Jesus prayed in John 17:21, sabi niya, that they all may be as one, as you, Father, are in me, and I in you. Sabi niya, so that they are also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Okay, so sa kanyang panalangin, idinadalangin ni Jesus ang kanyang mga tagasunod, o ang kanyang mga disipulo. Sinasabi na silang lahat ay maging isa. Kagaya natin, o kagaya nila sa Ama, gaya ng ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Sabi niya doon sa Tagalog. So naway, sabi niya sa panalangin ni Jesus Christ, naway sila rin ay mapabilang sa atin upang ang mundo ay maniwala na sinugo mo ako. So mga kapatid, ay ayatan nga kakabsat kini Kristo. Tayo ay mga disipulo ni Jesus Christ, and the Lord's desire is for us to live in harmony, because living in harmony is a powerful witness to this world. Amen? Ang talatang ito ay nagpapakita ng matinding pagnanais ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay maging magkakaisa, tulad ng pagkakaisa sa pagitan niya at sa kanyang Ama. So mga kapatid, our unity demonstrates the truth of the gospel. So, tayo bilang mananampalataya o tayo bilang anak ng Diyos, nagsasabing anak ng Diyos, yung living in harmony ay it demonstrate kung ano yung natututunan natin sa mga salita ng Panginoon. Amen? So, kapag nakikita ng mga non-believer, ang mga Kristiyano na nagmamahalan at nagtutulungan sa kabila ng kanilang mga differences o yung sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan, ito ay magiging dahilan upang, alam mo yung, sometimes they will ask, bakit kahit na gano'n na sometimes adangay jihad nga pagkinawatan ngam apay nga mayatlat ta dagiti sa mahanda. Diba? So, it is a powerful witness na dito nila makikita that bilang mga anak ng Diyos, kahit na may hindi pagkakaunawaan minsan, but at the end, nandun ngay, adangay DJ, DJ udi na ngay kat adakan niya tayo DJ, nalaka nga agpatawad, nalaka ngay nga ag-compromise kadagiti kakabsat tayo. Amen? Kaya dito madali silang mahikayat. Madali, mabiit. Madali natin silang maakay kung nakikita nila na ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay may pagkakaisa. Amen? Pero, kung ang hindi pagkakaisa sa mga mananampalataya ay ito yung siguro ang damot nang nangagyo na nga sometimes kasanungay nga mapanak di takot kastada mo nakagulgulo da, di ba? Anda di kasjay. Iso nga itikit kitaon ti tattao kada tayo. Ang runaan na dagiti saan nga namati, ngay kat iso di jay, panagkaykaysa tayong anak niya Apo Dios. Takasano nga makaawis tayo, kasano nga maka-evangelize tayo, no iti makikita da kanya tayo, kung di na wara-wara tayo, awan iti panagmaymaysa tayo. Nga, agpipinadakos tayo, itiliklikudan, itunggal maysa kada tayo. Amen? Kat mga kapatid, mga minamahal na kapatid, we must strive to live in harmony. Okay? Hey, letter C, sabi niya,
To live in harmony strengthens the body of Christ and increases its effectiveness. To live in harmony strengthens the body of Christ and increases its effectiveness. So imagine, yung mga army o yung mga sundalo, okay, na kung hindi sila during sa labanan, kung hindi sila magkakaisa, sigurado na matatalo sila. Pero kung sila ay magkakaisa, buong grupo na magkakaisa, ay very effective, di ba? Or sigurado na mananalo sila sa labanan. So, ganon din tayo mga anak ng Panginoon. Na kapag tayo magkakaisa, mas malakas yung puwersa natin. Di ba? Pero kung walang pagkakaisa, sigurado na walang puwersa ang ating samahan, even sa ating pag-evangelize, even sa ating pag-evangelize o pag-akay sa mga tao, ay hindi tayo makakaakay kung nakikita nila na tayo mismo na nagsasabing believers of Jesus ay walang pagkakaisa. Amen? So, sabi niya doon sa Ephesians 4:3, encourages us to be endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. So, unity allows us to work together. Amen? Leveraging our diverse gifts and talents for the common good and the glory of God. Okay, so, dito, marami tayong mga gift o talents na binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Na ang mga gift na yan ay ibinigay sa atin upang gamitin natin. Okay, so let us use them para sa ating for the glory of God. Okay? And para mas mapagtibay ang samahan nating mga mananampalataya kay Kristo. Amen? And sa paggamit natin ng ating mga talent ay as we have that unity or as we live in harmony ay magkakaisa. Di nga agmay-maysa tayo nga aramatan dagiti talento nga impay ni Apo Dios ket adda nga maging effective. Iti dayjay panag may-maysa tayo. And even di umunog di relationship tayo. Amen? And sabi niya, letter D, sabi niya, living in harmony contributes to our personal and spiritual growth. Okay? Mas lalalim yung ating personal and spiritual growth. So, napintas nga datayo nga anak iti namarswa, anak ni Apo Dios ket agmay-maysa tayo at all times. Amen? Because it allows us to grow in love, patience, kindness, and other fruits of the Spirit. So when we extend grace to others, we are reflecting the grace God has extended to us. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Letter E, sabi niya, living in harmony is essential. Bakit mahalaga na mamuhay tayo in harmony? Because it reflects the very nature of the Trinity. Alam ba natin yung Trinity? Ito yung the Father, Son, and the Holy Spirit na although tatlong persona, pero iisang katawan. Amen? Na tayo bilang anak ng Diyos ay magkakaisa tayo katulad ng Trinity na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? So, cultivating unity is very important in our community. Okay? As it says in our text, to live in harmony. The Greek word for live in harmony literally means to be the same mind. Pero hindi ibig sabihin na pare-parehas yung pag-iisip natin, yung isipan natin. Okay? Or to have the same attitude. Hindi ibig sabihin na yung attitude natin kailangan
magiging uniform. Amen? Ngunit ito ay hindi sabi niya, ngunit ito ay hindi nangahulug ang pagkakapareho ng pag-iisip o pagpipigil sa individual na opinyon. Sa halip, sabi niya, ito ay tumutukoy sa mga ibinahaging opinyon sa iisang layunin at iisang paggalang sa isa't isa na nagpapahintulot sa magkakaibang pananaw within the framework of love and unity. Okay? So, kailangan na kung may mga nais natin na gustong mangyari sa ating community, so, kailangan tayo bilang mga isang komunidad o bilang iisang katawan kay Kristo, ay kailangan pag-usap-usapan natin, hindi yung nag-uusap sila doon, na kung minsan hindi na nagtutugma. So, naguluon, DJ unity. Amen? So, kailangan na kung ano yung opinion ng isa, we must try to analyze or we must try to yung pag-usap-usapan natin kung ano yung mas maganda na gawin natin. Okay? Hindi yung iba yung idea nyo doon, tapos ginawa niya, iba naman doon, ginawa niya. So, nagkakaroon na ng kaguluhan. Wala nang pagkakaisa. So, nagkaroon na ng, tama, yung sinabi ni Pastora ng division. Amen? Kaya kailangan tayo bilang mananampalataya, we must try to avoid, amen, yung pagkakaroon ng division. Because this is not the will of God. The will of God for us is to live in harmony. Amen? So, kailangan na i-prioritize natin yung well-being ng community natin, yung komunidad natin, over our individual preferences. Okay? So, o yung mga agendas natin. So, kailangan na i-prioritize natin kung ano yung mas magandang gawin ng ating komunidad o ng ating church o ng ating samahan. Amen? Upang sa ganon ay mas maganda na mas maganda yung samahan natin. Hindi yung dahil sa ayaw nung isa, gusto ng isa, ay bahala ka dito eh. 'Di ba sometimes nangyayari sa atin 'yon. Kaya we must avoid all these things bilang mga mananampalataya because this is not good sa mapaningin ng iba. Amen? Pangalawa, sabi niya, conduct ourselves in a manner that is not only personally fulfilling but also publicly commendable. Okay? Conduct ourselves in a manner that is not only personally fulfilling but also publicly commendable. Okay, so why do we need to conduct ourselves in a manner that is not only personal fulfilling but also publicly commendable? We believers are called to a life that extends beyond personal satisfaction. Ang ating mga aksyon ay hindi lamang dapat magdulot ng panloob na kasiyahan, amen, kundi maging kapansin-pansin at kahanga-hanga rin sa mga hindi kabilang sa ating pananampalataya. So, this dual purpose speaks to the comprehensive nature of a life lived according to one's conviction. So, ang paraan ng ating pagkilos ay nagsisilbing makapangyarihang patunay ng ating mga paniniwala. Amen. Kapag ang ating mga aksyon ay kapuri-puri sa publiko, so nagbibigay ito ng positibo, yung positive at kaakit-akit na halimbawa. Amen. Na maaring maghikayat sa iba. Amen. Na kung katulad ng sinabi ko kanina, na kapag makikita nila tayo na maganda yung samahan natin, ay kaakit-akit sa kanilang paningin. 'Di ba? So, these mandates frequently encourage believers to be a positive influence in society. Amen? So, we must be a positive influence, hindi yung negative influence. Amen?
Amen po ba? Okay, so, we must contribute to the common good and reflecting the values of their faith dito sa ibabaw ng mundo. So, we believer must be a positive influence. Amen? Sa mga nakakakita sa atin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga kakilala natin. Amen? In verse 17, sabi niya, never pay back evil with more evil. Okay? Sometimes, numaminsan, ay, aguray ka, gibalosak. Di ba? Dadagijay numaminsan. Hindi natin iniisip yung mga sinasabi natin. Di ba? Hindi natin iniisip kung ano yung mga pinag-aralan natin na salita ng Diyos. But, today, mga kapatid, the Lord or the Bible reminds us that never pay back evil with evil. Sabi niya, do things in such a way that everyone can see you are honorable. Okay? So, this is a foundational principle of Christian ethics. Di Biblia saritaan na kadatayo nga makunkuna nga na mati iti apo kat awan ko makadatayo iti dayjay no napasaktan wenno pinagaramidan datay iti saan nga nasayaat kat agibalos tayo. Okay? Sa halip gawin natin, sabi niya, gawin natin kung ano ang mabuti sa paningin ng lahat. Amen? So, in Romans 12:19, sabi niya doon, na ipaubaya natin sa Diyos ang paghihiganti at siyang magpaparusa sa mga gumawa sa atin ng masama. Okay? Ito yung pangako sa atin ng Panginoon, na kung may gumawa sa atin ng masama, ipaubaya lamang natin sa Panginoon. At siya ang maghihiganti para sa atin. Amen? So, saan na nga kaya't nga sa 1, nga tinatanggap natin ang yung kawalan ng katarungan. Okay? But it means we actively choose to embody grace and forgiveness. Amen? Kunana, be kind to one another. Ephesians 4:32, sabi niya, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgive you. And doon sa Matthew 6:15, kunana, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father in heaven will forgive your trespasses. Okay? So, ang pagpapatawad, kapag hindi hindi natin alam na magpatawad, at nalawag, kuna iti Biblia, nga no saan tayo nga agpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Amen? Iso nga di kuna tayo tatay, nga no, at dati nakaramid katatitisan nga nasaya at ibigay na lang natin sa Panginoon. But we choose to pilyan tayo nga mamakawan. Amen? Malagip ko, may yung isang pastor, I know you kilala ninyo siya, yung si Peter, Pastor Peter Tanchi ng CCF, na sa kanyang testimony is yung kanyang anak ay na-rape. But hindi siya naghigante. Although andon na nasaktan siya, masakit sa kanila, at talagang nakakalungkot yung nangyari, pero hindi nila inisip na maghigante. Ipinaubaya nila sa Panginoon, and until now, makita natin na He is a powerful preacher. Amen? Makita natin na ang kanyang buhay ay sinusustain ng Panginoon. Amen? Kaya, as we trust in God, we expect that He will sustain us. Amen? So, we should conduct ourselves with integrity and ethical behavior. Our actions and decisions ought to be transparent. Okay? Demonstrating a clear commitment to honesty, yung fairness, and respect in all interactions. Okay? Pangatlo, sabi niya, do all that you can to live in peace with everyone. Sa verse 18, sabi niya dito, it concludes with, if it possible, as far as it depends on you,
Okay? Live at peace with everyone. O baka mo, dati mang gurgura kanya, guraon kamot baka mat ka sajay. But, ang sinasabi sa atin, if it is possible, as far as it depends on you. Okay? Depends on you if you no ipagpatuloy mo nga guraon di kabsat mo ay katada kanyam. No kayat mo nga agbyag nga di nagugulo ti panagbiag na. Kat addamot kanyam no kayat mo nga agbyag iti adda nga na di peaceful life. Amen. So this verse acknowledges the reality that peace is not always fully within our control in a ways. There will be times when others refuse to be at peace with us, okay? Or when external circumstances make complete harmony impossible. Nagpaiso no maminsan may uray no kaya tayo nga makipagkapya kadagiti kakabsat nga madida iso nga hindi natin control yan. We just ipaubayan na lamang natin sa Panginoon and He will be the one to work. Amen? Sa kanilang buhay. However, sabi niya, the crucial phrase, as far as it depends on you, sabi niya, places the responsibility on our shoulders to do everything within our power to pursue peace. Okay? So, ipinaubaya sa atin within our power to pursue yung kapayapaan. So, kung gusto natin na magkaroon ng kapayapaan, initiate natin. Tayo na yung mag-initiate na mabalin ba nga we live in peace. Amen? Hindi yung gurguraan da ka lang aro doon, gurguraan mo't isuna. Diba? Amen? Kaya kailangan, it is our responsibility. Amen? Hantay ko mga itulok, santay nga itulok, nga agbibiyag tayo, iti dayjay, nagugulo nga panagbiag. So, sabi niya dito, it is our responsibility. It is the responsibility on our shoulder to do everything within our power to pursue peace. So, this means being peacemaker. So, magiging peacemaker tayo, not peace breaker. Amen? So, it involves active reconciliation na kung kailangan na tayo na yung mag-initiate na makipag-reconcile, we must do it. Amen? Amen? So, seeking, understanding, and forgiving those who wrong us. So, it requires patience, okay? So, kailangan din yung patience natin, yung empathy natin, and yung willingness. Andun sana din yung willingness natin to set aside yung personal na grievances natin. Yung personal na, di nga madi nga dinidibdib natin, okay, for the greater good of peace. Amen. So, strive with unwavering dedication and conscious effort to foster harmonious relationships and cultivate a tranquil existence with all individuals na mai-encounter natin o sa bawat isa sa atin. Amen. So, ito, sabi niya dito na we must consistently choose the pathways of reconciliation and demonstrating a genuine commitment to peaceful coexistence. Okay? So, tayo bilang mga anak ng Diyos, andun sana yung we always choose yung pathway of reconciliation. Kapag meron man tayong hindi nagkakaintindihan o yung mga differences natin, we should always choose the pathways of reconciliation. Amen. Because this demonstrate a genuine commitment to peaceful life. Amen. 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 Okay. So ultimately this commitment, alam niyo yung itong living in peace, living in harmony is a commitment. Amen. It is a commitment.
Because if you don't commit to live in peace and harmony, ay parang wala lang. Pero kung nasa puso mo or yung goal mo is to live in harmony or to live in peace, ay yun yung gagawin mo, di ba? Di ba? Amen. Okay, so this is a commitment. Living in peace with everyone is a profound and continuous journey. So enriching both your own life and the lives of those around or those yung around us. Amen. So we Christian must actively avoid conflicts. Okay? Katulad ng sinabi ko kanina, na kapag kanayon nga adda iti conflict tayo, ay kat awan kasano tayo nga makabindisyon kadagiti tao. No, ti makikita da kanya tayo ket panagsusumbat, panagaapa, conflict. Amen. So each of us should be responsible for doing our part to maintain harmony in our community, in our church. Amen. So in our conclusion, the transforming power of harmonious living, sabi niya, it biblically refers to a life lived in alignment with God's will, where individuals experience inner peace, na sana bawat isa sa atin ay mamuhay tayo ng may kapayapaan, yung positive relationship. Andun sana nga, dangay kumadji nga no sumrak tayo di teachers nga ikat mayat kumangay, di isem ti bawat maysa. Amen. Nga awan kumangay, di kasla pariya, ti isem na. Diba? And a profound impact on their personal growth in the world around them. Okay? So, it's not merely about the absence of conflict, but about actively cultivating unity, love, and understanding. So, kailangan din yung pagiging maunawain tayo. Amen? Tayo, we are not, hindi tayo pare-parehas yung level. We are not all the same level, di ba? And katulad nga ng ating katawan, hindi pare-parehas din yung functions natin. Hindi rin pare-parehas yung level ng pag-iisip natin. So kailangan bawat isa sa atin ay yung natin yung pagiging maintindihin sa bawat isa sa atin, because all of us, marami tayong mga weaknesses, marami tayong mga shortcomings, marami tayong mga pagkukulang. Amen? Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan punuan natin kung ano yung pagkukulang ng bawat isa. Amen? That is the life, or that is the principle ng buhay ng isang Kristiyano. Amen? Sabi niya doon sa Psalms 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen? This verse highlights the beauty and favor of God upon harmonious relationship within the community of believers. Okay? So, it is pleasant. Nagsaya aton. Ngano dagiti anak niya po Dios ket agmay-maysada. Adda iti panagkaykaysa. Amen? So, harmonious living extends beyond interpersonal relationships to encompass internal harmony. So, peace with God and oneself. At sabi niya dito, doon sa text natin sa Romans 12:18, encourages us na if it is possible, as far as it depends on us, to live at peace with everyone. Amen. So this implies both a personal commitment to peace and an active pursuit of peaceful interactions. So the Holy Spirit plays a crucial role in enabling this. So kailangan din na we must allow the Holy Spirit to work in us. Amen. Because kung walang noowan iti
intervention iti Holy Spirit, we cannot produce love, we cannot produce joy, we cannot produce peace. Amen? Kaya't kailangan, we must allow God to work in our life. And the transformative impact or the transforming power lies in its ability to change individuals. Okay? Now, when we live harmoniously, we become powerful witness to the gospel. Our unity and love demonstrate God's character to a watching world. Okay? Ang mundo, buy-buyaan na tayo. Buy-buyaan na, ter-aramidon tayo. Buy-buyaan na, dengdenggan na, tisasawon tayo. Amen? Iso nga, tatno makita iti mundo, o iti daytoy nga lubong, nga datayo, ket pudpudno nga anak ni Apo Dios, nga ikat we must watch how we act, we must watch how we speak. Okay? Kung minsan, yung sinabi niya, yung dila natin, maliit lamang yan. Pero kapag nagbugayan ng isang salita na nagpalting iji lapayag ti tao, may karon no nasakit nga denggon. Amen? Kaya't kailangan tayo bilang isang community ay we must demonstrate the love and peace that God has taught us. Amen? Amen. Hallelujah. So it allows us to experience. Diba kung no adda kanya tayo ti harmonious living ngay kat adda ngay ma-experience tayo di fullness of God's blessing and to fulfill our divine purpose more effectively. Okay? The transformation is not just for personal benefit but also for the building up of the church and the advancement of God's kingdom. Okay, so ibig sabihin, as we live harmoniously, as we live in unity, as we live in peace, ay nandyan na we are demonstrating or we are building up the advancement of God's kingdom here on earth. Amen? Praise God. Yan, daytoy iti mensahe kada tayo ket sapay kuma taadda nga nangagan tayo ket adda nga i-apply tayo iti bibiyag tayo.